At dito na nga natatapos ang aming pag-iikot dito sa mga bahaging ito ng Leyte. At ngayong araw ay dediretso na kami papuntang Liloan dahil doon kami sasakay muli ng barko patawid naman ng isla ng Mindanao. Ang isa sa mga gusto ko sa tuwing kami bumabiyahe, yung kausapin ako ng kapwa ko Pilipino sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa sa lengguwahe nila. Mas dama ko yung layo ng pinupuntahan namin. Yung kakausapin ka kagaya kanina doon sa coffee shop, doon sa Tacloban, binibisaya ako, tapos nung marinig nila na Tagalog, nagtatagalog din sila, kakausapin nila ako. Tapos yung lagi sila na mapapabisaya pa din, ang sarap sa pakiramdam na wala na ako sa lugar na kung saan talaga ako galing. Mas lalo kong nararamdaman yung layo ng binahe. Pag hindi ka pa naman talaga tinanggap ng LTO dyan ay, pag di ka pa pumasa dyan sa exam sa iyong driving school ay awan na. Practical driving ang gusto na yun. Magkabiro kang mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao. Ganito ang practical exam. Yung malayo talaga. Oo. Hanggang Mindanao. Diretso Mindanao. Sampasol ka agad. No? Pag hindi pa pumasa yan ay ako po na nga. Sabi, ano? Pangit daw si Skusta. Eh, ba't yung pangit yan? Nakapangit mo yan? Yung pangit yan. Siguro ako yung babae. Makakakras ko pa yan. Kaya salamat sa pag-ibig mo. Si Daddy Sauce. Pangalan pala ako ba? Kaya seryoso, hindi na ako pangit yan. Pinagpastan ko ay mata, ilong, bibig, kabuhan. Ay, talagang ano? Picture, ayan. Yan, nasaan si Papa maliligo? Matagal sa ligo, gusto niya makiligo sa ganyan? Yo, Ancho! Pambili ng atis! Ito, yung mga nakabarang tubo na yan yung lagi kong mga napapansin sa mga vlog na mga kung sino-sino na dumadaan dyan. Naisip ko nga kung paano kaya kami, kasya kaya kami dyan. Baka kasi kami bumalik na malayo, malayo rin kung babalik kami at iikot kami ng baybay. Parang pinagpipanot din ako. Ito yung mga sikat sa vlog. Parang Like, tumama yung buhong may parang... Yan, no? Habang papalapit kami ng papalapit sa pier, patawid ng Mindanao, mas feel na namin na malapit na naming matungtungan ulit ang tinaguriang The Land of Promise, ang lupang pangako ng Pilipinas, ang isla ng Mindanao. At makalipas ang halos 2 oras sa travel mula Tacloban, ay nadaanan na rin namin ang isa sa pinaka-inaabangan kong spot dito sa Visayas, ang Agas-Agas Bridge. Sa taas na 89 na metro, ito ang may record na pinakamataas na tulay sa buong Pilipinas at ito ang nagkokonekta sa mga probinsya ng Leyte at Southern Leyte.
help. Why? Mula sa Agas-Agas Bridge, halos 2 oras na lang ang ating tatakbuhin at mararating na natin ang Port of San Ricardo. At pag nakita nyo na itong napakagandang karagatan na ito na ang hudyat, napapalapit na kayo ng papalapit sa pier. Talagang nakakamangha ang mga tanawin dito sa part na ito ng Southern Leyte. Ano ibig sabihin yan? Nagpapatay, hihila kami na aso dito. Talagang may kaganapan din. Ano? May Montenegro na pati silang nilagay doon. Ang alam ko dati wala eh. Kaya... Oo, wala. Ewan ko lang. Mahal-mahal, meron pala. Hindi lang natin alam. Wala masagot yan. Ano, ng truck. Baka mas matarik yung isa. Yung silang kasada. Tama, mas matarik ito. Aba, ay oo nga ano. Aba. Tama, lalo nang hindi pa simantado yan. Yeah. Ay lalo naman yung ano mula Cagayan de Oro papuntang Davao. 3 oras kaya tang naglulusong. Ang gala yan. Masaya ako, nakita ko eh. Yung dulo, yung pala hindi pa. Ang gala guys. Ang gala pa. May kita ko rin dyan yung sa kabila. Ang gala. Ang tarik talaga niyan. Oh, ganda ng dagat. Talagang pupuntahan na natin tuluyan ang perlas sa silanganan. Sana, hindi, wow. Galing mo Moreno, Reds, ha? Galing mo Moreno, ha? Na. Yan. Yan. Wala nang pas doon sa kabilang linya. Yan. Yes! Sa wakas, tumama si Igat sa pag-drive. Isa ka na sa pinakamatigas na driver. Kaya din niya sa Igat, mataas ang rate niya. Hindi ka na pwedeng ismolin. Kahit ikay student lang. Bagay ka yung student eh. Hindi kita masyado sa camera. Para sa base sa pagtingin ko din sa screen, hindi siya kitang ganong katarig. Yan, tinan mo yung mapa ni Igat. Ano? Malapit na tayo sa pier. Tatawid na tayo ng Mindanao! May whale shark din dito? Nakalagay din. Para ay yung yung naka-tarpaulin sa isang parasort? Ganito ang mga style pag nagawa kami ng video, pag nag-film kami. Sakripisyo talaga, kumukonsumo siya ng extra time, maraming time. Napakalaki ng idinadagdag sa travel time pag nagte-taping. Wow. Ayan, tara ulit. Yan, si Jay ilang araw hindi nagkapat ng damit. Ganyan talaga. Yun ang tunay na biyahero. Ay, paano sabi mo Biko lang ay? Paano Hindi yan? yun. Wala ka tuloy masyadong dalang damit. Saka, okay lang yan kahit di tayo maligo. Kapag aircon na sa kayate, malamig. Hindi lang basta malamig, talagang napakalamig. Diba? Malamig nga eh, paulit-ulit naman ang damit mo. Kahit pa. Eh, malamig ang aircon. Hindi lang basta malamig, talagang napakalamig. Ha? Eh, bakit tayo maliligo? Wala nga sa iyo. Ayoko na ganyan. Halos mag-yelo ng pilikmat ako dito nung gabi. Sa malamig. May ginalang ako yung pitong damit. Aba, eh pag, alam mo, pag malamig, kahit sa aso, pag aircon, ang bahay ng aso, hindi mabaho. Ganon din yun sa tao. Ay kita lang yata ang nakabiyahe ng ganito ay walang palipaligo. Aba, ayun na nga, highlight ng aking travel ay. Mula Luzon, nakakarating Mindanao, walang palipaligo, walang space bilyo.
ngipin yun. Hindi pa naman, Renz. Hindi pa naman ganun kakapal. Res, wag gusto pagkangita siyempre yun daw yung pagtutok ng camera, nakikita daw ang ngipin. Hindi napansin yan. Mabawasan din naman ng social media yung quality ng video natin. Hindi napansin yan. Malapit na rin na 5.4 kilometer na lang. See you ulit. See you ulit at magpalit ka ng damit. Hindi. Masisira ang record ko. Mula Luzon. Ha? Mula Paite. Ito ang damit ko. Nakakata Mindanao, ito pa rin. Walang palit-palit. At kahit magkaamo yan, hindi ako mabaho. Yeah. Ibibigay ko itong close weight pag ako'y mabaho. Pwede lang ipa-frame yung damit. Di ba ma-frame natin ang damit mo? Mula Visayas hanggang, mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Isang damit ang suot. Yeah! Hindi ka, Gio. Dapat hanggang Boracay pagbalik pa. Ay, Gio, huwag ka na kayang maligo. Bumbiyahin natin para yan ang pinakantalan mo. Aba, hindi naman medyo syempre pag bababa natin, lalo na pag tayo magsasamba sulta o matuloy tayo doon. Aba maglalagkit tayo doon. Doon naman ako naman ay nagkukusa pag talaga nararamdaman kong parang kaiba na pag yun nakakairita. Pero pag ganito ka-presko ang biyahe, aba, ba't ako maliligo? Nandito tayo sa port. Ba? Halos wala na tao At mayroon kaming palpak na nagawa. Hindi kami nakapagtanong-tanong, sarado na pala itong pier na ito ngayon at inilipat na muna sa Liloan dahil nasira daw. Meron natang dalawang company na lang nag-operate dito pero mamaya hapon pa. Private daw pati. Private? Kaya kay Mayor daw? Okay, mayor na lang daw. Wala, babalik tayo. So we are back again. Na literal. Huwag na lang kanya. Marunong mag-vlog Ayan, babalik na naman tayo ng Liloan. Kukonsumo tayo ng panibagong 50 minutes. Yan, pabalik. So nagsayang din tayo ng crudo. Ay, di mababalikan mo naman yung murang gasolinahan mo. Yun lang. At ayan na nga, dahil nagkamali kami, kinailangan na rin namin pakarga ng gas dahil malayo-layo din aming babalikan. Pagkabalik namin dito, inalaman namin na yung barkong dapat nasasakyan namin, kaalis lang. Kaya ang ibig sabihin nito, waiting tayo. May Montenegro na pala sa Liloan. Yan yung sinabi ni Nikki kanina nung daan namin dito. At kaya pala, may Montenegro na dito. Yung pala, lumipat na. Anong tawag ito? Sagmani, Moron, at ang Binagul, ubos na. Dahil matatagalan pa kami dito sa pier habang nag-iintay ng barko, tama-tama na nagugutom na rin naman kami. Kaya minabuti na namin kumain na rin muna. Renz, kainin mo na. Para siyang suman na may kasamang... Chocolate ata yan. Na may kasamang chocolate. Yan. Yan. Suman na may kasama siyang chocolate. Moron. Chocolate moron. Chocolate moron ng Visayas. Ito naman yung sagmani. First time ko makapagbubukas ito. Ito talagang hindi ko pa natitikman sa SMP. Ang dami balot Ba? Sulit Yun. Sagmani. Moron. And Binagul. Sagmani plus Moron. Nauna na yung Binagul. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun.
let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Nakakasakay na tayo ulit papunta Mindanao. Finally right. With you and I, the future is bright. At ito na nga ang aming pinakahihintay. Ito na ang huling barkong sasakyan namin bago kami makatawid ng Mindanao. Ay, ano ng Mindanao, nauulol. Ha? Nauulol. Hoy! Makakayay, tapos na. Nakapag-drive ka lang papunta Mindanao, naulul na. Bay, asenti ka, huwag may hulog sa sakyan ko. Matapos ang mahabang biyahe at mahabang pag-iintay dahil naiwanan kami ng barko kanina, sa wakas, makakapahinga na rin kami dito sa barko. Where did you get those lovely eyes? This pretty lady, and that exciting winsome smile. This beanie beanie. Where did you learn to move like graceful palm trees in the breeze? What magic does she have? What miracle is this? Di ko lang po talaga ang kasama namin. Wouldn't love the way her skin is kissed like golden sunlight. This fascinating and so rare. She's the perfect symbol of the people. Rich in heritage and love. What love. This girl's will surely win your heart. Binibining Pilipinas. Oh, oh, binibining Pilipinas. Kanina. Libre na yung pro-waster bar? Ito na ang simula na aming paglalayag patungo sa Mindanao. Maraming salamat sa mga napakababait at napakasisipag na crew ng Montenegro. Abutin na humigit kumulang 4 na oras ang magiging biyahe namin bago namin marating ang port ng Lipata sa Surigao. Hanggang dito na lang po muna at muli po ang aming taos-pusong pasasalamat sa inyong panonood at muli niyo po kaming samahan sa aming pagtupad sa aming Archipelago Travel Goals. Sa susunod na episode, ang muling paglapat ng gulong ng ating sasakyan sa kalupaan ng Mindanao at mga bagong atraksyon na ngayon lang natin mapupuntahan.